Hello and welcome back to my channel again. This is our 15 days after the March 17 lockdown, March 17, 2020. And stressful din yung mga nangyayari sa mga paligid at upon expectation of 1,000 COVID-19 mga victims is umabot na ng 1,400 something. Correct me if I'm wrong. And then may mga naitala rin ng mga cases sa mga malalayong provinces. Yung mga nagpo-post dyan ng mga taga Cebu na 0 case daw sila, meron na rin. Ilocos Sur, meron na din. Yan, diba? Instead of inggitan na kami, ganito lang ang cases namin, di ba? Should find another ano ba yun? Yung isang Systemic ways to have a solution with this problem. At today, I am yan, today nga po naharang pa ako sa barangay 64, and then they keep on interrogating kung nangungupahan daw ba ako o kung saang street daw ako. Sabi ko, you can look to my valid ID and then inspect the date, what do you call it, yung mismong address and then yung street namin. Tapos sabi ba naman sa akin is nangungupahan daw ako kasi ngayon lang ako nakita. Hindi lang po ako masyado naglalabas, pero nakikita ko yung tao na yun dyan sa taga-barangay, kabilang barangay 64. Hindi naman po masama yung hindi naman masama yung masyadong ganyan up to this situation na maging mahigpit. Pero lalagay lang natin sa lugar. Yung huwag na tayo masyadong magpakengkoy or magpapansin sa mga kapitan. Dahil hindi naman po kayo babagsakan dyan ng grasya kung ganyan ang attitude ninyo nowadays. And then, today, sabi ko nga, magpa-vlog ako today kasi nga may mga hindi magagandang parang points of view na gusto kong i-share ngayon sa vlog na ito. And then I am going to cook pala ng ginisang munggo with kalabasa. Kaya nakita niyo, naghihiwa ako ngayon. At saka shout out kay Ma'am Darlene Sia ng marketing, kay Sir Paolo, kay Sir Johnson, kay Ma'am Ashley. Mabuhay po kayo. Kayo po ang totoong frontliners ng marketing. Dahil kahit hindi kayo sinusweldohan, updated ang ating marketing page ng WCC-ATC. Diba? Even if it is not paid, you're doing your work para tayong work from home pa din. And then magkikita-kita tayo. Sabi ko nga, magkikita-kita tayo sa March. After this April 13, resume na kami, hopefully. Hindi yung sinasabi ng ating Secretary of Health, Sec Duque, na i-extend daw nila, hopefully, ng 2 months pa. Dahil they are basing their outlines from China. Kasi daw ang China, kahit 0 cases na, naka-quarantine pa din. Why don't you go to China and then keep yourself quarantined din? Ang sabi naman ng ating DILG or DOLE, si Secretary Anyo, correct me if I'm wrong, na hindi kakayanin ng economy natin, ng ekonomiya ng Pilipinas. Why? I am teaching economy, I am teaching taxation, based from the economic industrialization ng isang bansa. there is no industrial system process if there is no manpower.
Hindi din naman papayag ang mga company na pasweldo yan kaming mga manggagawa na basing lang doon sa COVID-19 na quarantine lockdown. Saan kami kukuha ng funds, di ba? Yung dole na yan, it's not, for me it's not that legit. Dahil nauna pang bigyan ng ayuda ang mga provinces, ang Bulacan. Kaysa kami Caloocan, kami NCR. Hanggang ngayon, binabali-baliktad ko yung account ko. Wala naman ako makitang ayuda na galing ng dole. Diba? Tapos, ang lakas ng loob ninyo na magsabi na bibigyan nyo ng ayuda. Meron pa nagsabi na kung nangungupahan kayo, bibigyan kayo ng pang-upa. Diba? Where's the nawawala ang moral ng mga manggagawa? Ang workforce na lang natin ngayon is yung nasa food sector, medicine, hospitals, yung mga basic needs, yung water, yung ating kuryente, diba? Pero hindi mo siya matatawag na systematic way of living. Why? Kasi most of the people inside the quarantine period is nahihirapang mag-adjust. Nahihirapan sila mag-adjust. Why? Katulad ko, from Monday to Friday ang work ko, meron pa akong turo sa college. During the 7 to 4 ang aking admin, and then after 4 o'clock, 5 o'clock naman, I am teaching college sa isang state university dito sa Caloocan. And I find myself very stressful on my part. And then, hindi ko maisip din sa sarili ko na mai-stress ka pala kapag wala ka ng ginagawa. Diba? Parang, para pa yung mga expertise, yung ilang taon mo na pinag-aralan, hindi mo na mapapractice, for this couple of months na wala pang kasiguraduhan, na baka daw mag-extend pa ng 6 months. Diba? We take this 2 weeks seriously. 2 linggo na lang. And then, ililip na yung quarantine. And then, that is the best time for us na sumunod sa mga rules and regulations ng government. Yung mga inter-barangays pa lang natin is matitigas na ang ulo ng mga tao. Ano pa kaya pagka mismong buong bansa na? Diba? Tapos nagkakaroon pa ng comparison. Kami, 5 kilong bigas. Sila, 2 kilo. Ito, 3 kilo lang. Diba? Ang mahalaga dun, nabigyan kayo ng ayuda, nabigyan kayo ng blessing in terms of canned goods, rice. Yan. Diba? We treat that as a blessing. Hindi yung binigyan na nga kayo, ang mga Pilipino talaga, reklamador. Binigyan mo ng kamatis, hihingi pa ng luya. Binigyan mo ng luya, hihingi pa ng kalabasa. Diba? O, sa inyo na tong kalabasa na to. Kaya, we hope and pray that this quarantine is being lifted up to April 14 as its original, na wag nang ma-extend pa. Dahil pag na-extend pa, kawawa ang ekonomiya natin. Pagbalik pa lang ng industrial matters in terms of businesses, pagkatapos ng April 14 lockdown ng quarantine, is nangangapa ang mga businesses, ang mga offices, kung saan nila kukunin yung mga workforce nila. Kasi not 100% na mga nag-leave na mga empleyado nila is healthy na babalik, or baka yung iba dyan nasama pa doon sa COVID-19. Diba? Kaya may I call on to those respective official in terms of labor force ng buong ekonomiya ng Pilipinas. Sana bigyan natin ng kaseryosohan yung 2 weeks na natitira for us to contemplate, for us to fight this COVID-19. Hindi solution yung another 2 months extension. Parang sinabi nyo na naman na another 2 months of getting ready for a suicide.
Diba? Yung company namin, sinong company ang magpapasweldo sa'yo nang wala kang kapalit na labor um, force, nang wala kang workmanship? Diba? Sinong company ang magbibigay sa'yo ng ayuda? O sige, ngayon, 1, 2 linggo, bibigyan ka nila ng ayuda. For those remaining na susunod pang mga weeks at susunod pang mga months, you are not sure kung bibigyan ka pa rin ng ayuda. Diba? Kaya sana naman, we take this matter seriously in terms of ang mga naapektuhan dito ay mga mismong manggagawa na sumusuporta sa kanilang mga pamilya. Diba? Huwag tayong mag-power trip. Yung mga naka-quarantine na yan, under quarantine, PUM, and PUI, person under investigation, person under monitoring yan, sila ang i-lockdown, sila ang i-quarantine nyo sa mga respective COVID-19 facilities. Yan, makokontrol nyo yan. And then let the labor force of the employees of the industrialization takes place after April 14. Sila naman ang bubuhay sa economy. Patay na ang economy ngayon sa 1-month lockdown na yan. Kaya sana we find time to contemplate. Hindi mo masusolusyonan na i-lockdown pa or i-extend pa ang quarantine para ma-zero casualty. Kasi how do you explain those happening na tumaas ng 1,400 plus yung mga victims, gayong naka-quarantine, naka-lockdown ng buong Luzon? Diba? Paano mo ma-justify yun? Pero kung nagkaroon tayo ng early detection since December, and then hindi natin pinayagan na makapasok dito sa ating mga pantalan, airports, mga himpapawid, any transportation that coming along outside the border of the country, kung hindi natin sila pinayagan na makapasok dito, doon pa lang, nakontrol na natin. Hindi, expend pa sila ng time sa pamamasyal, nakapag-expend pa sila ng to visit their relatives, diba? Nagkaroon pa sila ng time to expose yung virus na dala-dala nila. I am not generalizing all of those kababayan na galing sa ibang bansa. Pero this is a serious case of viral infectious disease. Diba? At ito ay tinawag na pandemic dahil wala pa siyang cure. Wala pa siyang cure na maibibigay para do sa mga taong infected. And then, most of it, yung mga frontliners natin, na iningatan naman nila yung health nila, hindi naman sila nag-travel, they are using their PPEs, social distancing, lahat na ng mga protection regulation is nagawa na naman nila sa sarili nila. Pero tinamaan pa rin sila kasi they are exposed sa mga infected person. Diba? Yung pagsisinungaling nga lang ng pasyente dahil natatakot siya kapag nalaman na COVID-19 positive, hinihiwalay na siya. Nagkaroon tayo ng isang scare, anxiety doon sa mga tao na kapag nagkaroon ka ng ganyang sakit, isihiwalay ka sa family mo. Not for you to suffer. It's for your own good para mabigyan ka nila ng time para gamutin at pag-aralan yung sakit. And then, ma-extend pa nila yung buhay mo at ng family mo. Hindi. Hinayaan pa silang mamasyal, pumunta sa iba't ibang places, nagsimula sa isang quarantine na city, hanggang sa nagdikit-dikit, hanggang sa lahat na, hanggang sa na-extend na ng 1 month. We are not prepared. Kahit yung mga simpleng tao lang, hindi sila prepared. Kasi yung kinikita nila is mostly napupunta lang sa pang-araw-araw nila eh. Diba? Magkano ang ilaw at tubig na yun? Yung buong sweldo mo na isang buwan, isang bayaran mo lang yan. Diba? Excuse me. Sana we find time. And then, I salute all of those frontliners who continue their services sa mga hospitals, sa mga clinics, sa mga facilities,
Sa mga groceries, yan, 24 hours open, yung mga food stop, yung mga frontliners din natin sa mga pharmacies, yan, mga 24 hours bukas, na they're not intended na mag-resume lang ang trabaho nila dahil magkapera sila, pero they are all at risk of being infected by the COVID-19. Kaya we salute them, wag natin silang pandidirihan, dapat nga hangaan natin sila. Kung ikaw ang nasa katayuan nila, nurse ka halimbawa, pharmacy ka, pupunta ka sa work mo for you to continue your services, especially on this situation, walang magsasakay sa'yo, walang gustong kumausap sa'yo, walang gustong lumapit sa'yo, kasi nandidiri sila, baka carrier ka pa ng virus. And then mind you, bago sila lumabas ng facilities under infectious diseases, they are using disinfectant, yung ini-spray nila sa kamay, importantly, sa bahay, iniiwan sa labas yung mga damit na sinuot at saka yung mga sapatos, mga sandals na ginamit para hindi sila maka-infect. At hindi ka naman palalabasin ng hospital if you're not feeling good. Kasi nga nandun na sila sa mismong frontliners facilities. And then most of it, yung mga frontliners na natamaan ng COVID-19, hindi naman sila lahat is malala. Hindi naman sila lahat is mamamatay na. Sila ay nagpapagaling. And then mostly yung iba, nag-recover na. Masyado lang tayong niraratsadahan ng ating scare. Lalo na yung mga nanonood ka ng balita na ganyan. Lalo kang nervous, lalo kang yung mga chismosang kapitbahay na nagpapakalat na may namatay sa kanto na ganyan na sakit. There is no proof, there is no evidence na nangyari na nagkasakit ito. Confirm case, ganito nangyari, confirm. There is no proof. You are just giving yourself a time to have burden, diba? Anxiety. Kailangan din mismo na magkaroon ng magandang mental hygiene ng mga tao up to this kind of situation. Diba? You find time para mag-isip kung tama ba yung naririnig yung mga balita or hindi. Kaya, I salute all of those frontliners, mga friends ko na hindi ko pa nakikita ngayon, kay Mary Joy, Consul, Marico, Mars, Mary Grace, you, and then kay Ate Jeremy Gonzalez. See you all soon after this COVID-19 pandemic issue is bigyan naman din natin yung time natin na mag-loosen out pagkatapos nitong lockdown quarantine na to is i-quarantine na lang yung mga infected cases. Hayaan nang magtrabaho ang ating workforce in terms of their jobs sa mga big companies para mag-continue yung economic growth natin na nahinto ng isang buwan halos na hindi naman kaagad-agad mabibigyan ng solution. Di po ba? Yung mga naririnig namin na ayuda na 5K, at doon wala naman nangyayari. Diba? Sabi ko nga, mas binigyan ng pansin yung mga nabigyan ng ayuda na 5K, yung mga taga-province. Kami mga taga-Manila sa Luzon, nauna kami i-lockdown. Wala naman kami nakuha. Diba? Kailangan pa pala doon. Wala palang automatic na hindi pa rin maganda ang system ng government in terms of that, na inaasa nyo rin pala na mag-follow up ang mga company sa inyo. Hindi ba pwedeng automatically na lang na bigyan nyo na lang kami ng profiling sa listing. Yan. Kasi lahat naman is under DOLE. Yung mga licensure namin sa inyo, sa mga business permits. Sana meron kayong systematic ways na malaman nyo yung mga
nakarehistro sa inyo, and then you get the payroll system of the company, and then you give that 5K benefits. Hindi yung dadaan na naman sa ganyan. Diba? Kaya you're just putting grudges and burdensome sa mga infected employees na nangangailangan. Tapos, hindi ninyo mag-grant. Tapos, ang gag-grant nyo, first come, first serve, mga provinces. Diba? Mind you, nandito kami sa Manila. Nauna kami i-lockdown. Tapos, ang dami naming necessities na hindi pa namin napoprovide sa mga tao, sa family namin. Sana you give time to reflect kung ano talaga yung systematic ways to give a solution sa isang major problem. And then, kamusta rin sa lahat ng mga student ko sa University of Caloocan City, yung mga nag-under sa online class. Although may mga nakarating pa sa aming BP, may mga nagsusumbong pa na kung ano-ano. That is Facebook live chat po. And then, I remind you, yung guidelines is dumating ng March 26. I held my online class on 23, 24, and 25. Kaya there is no doubt na nabilang accordingly doon sa inyong grading system yung mga output ninyo during the online class. Diba? Wag yung paulit-ulit na nagtatanong na araw-araw ba to? Tapos, meron pa nagtatanong na bakit sabay-sabay? Diba? Mga bobong tanga lang ang nagtatanong ng mga ganun. Kasi you're undergoing online class. Kung feeling ninyo is nadidismaya kayo at naiistorbo kayo during your family time, kami rin. Dahil may bumaba na sa aming memo na mag-conduct ng online class, nagulo ang aming quality time dito sa under quarantine. Di po ba? At saka, alam mo na ikaw ay under sa isang kolehiyo, state university, na privilege ang pag-aaral sa hirap ng examination at sa hirap makapasok sa aming university. Alam mo na graduating ka, alam mo na nasa third year ka rin, you should know your limitation upon giving your requirements. Di ba? Hindi kami palagi ang mag-a-adjust, hindi kami palagi ang mag-i-explain. Wala na kayo sa 3 years old na puberty stage ninyo. Diba? You have your own thinking and understanding for clarifying. Pagsak yung camera. Yan. For those graduating psychology and ABBS major graduate, you are graduating for State University, remind you lang po, hindi po kayo private school na hindi kayo ang masusunod. Di po ba? Meron po kaming governing body. Meron po kaming faculty association. Meron kaming board of regents. Di ba? Huwag kayong gumawa ng mga sumbong na hindi nyo pangangatawanan. Di ba? Alam ninyo kung ano ang kayang gawin ng mga profs ninyo. Nung nag-grocery nga ako, ganyan din ang problem ng isang prof na estudyante ko before. Pero pansinin ninyo, yung mga mababait kong estudyante before, na mga rated 1 ko yan, na tinatawag ko, sila yung mga walang problem. Naging professors pa. Naging ano ko pa, naging colleagues ko pa. Sila yung mga estudyante na hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa amin. Nahulog na naman. Sila yung mga estudyante na hindi nagbigay ng problema sa kanilang batch. Yan, mga batch 2017. Yan, mga wala akong problem sa kanilang batch since banggitin ko na kung sino yung mga kabatch, yung mga batch na mababait ko yun. Si Ma'am Luella Obra Ninyo. Si Sir Romel Balingasa. Isa yan sa mga students ko. Mga student leader yan mga yan. Pero wala akong problema sa kanila. Napaka-smooth lang ng relationship namin. Nung sila ay estudyante ko pa lang. Wala kang sakit ng ulo, wala kang reklamo na maririnig. Yan. Isa pa lang ang tinres ko nun. Kilala mo na yung kung sino ka, pero pinag-graduate pa din kita. May mercy ka naman eh.
Diba? You find time to contemplate and reflect for those yung mga hindi ninyo ginagawa na function ninyo as a student. Meron pa, habang nag-online kami, nag-aalaga ng bata. Parang reminding na nakaka-istorbo yung online class ko. Diba? Panayang pasilip niya sa anak niya eh. Na parang nakaka-istorbo ako sa quality time with the family. Diba? Tatanungin lang kita, Iya, ha? Sa finals mo, wag ka na mag-exam. Hingi ka ng final grade sa anak mo. Kasi priority mo family mo eh. Diba? Bakit ka pa nag-enroll? Kung priority mo is family mo. Iba naman priority nila trabaho. Sabi sa akin, may trabaho pa daw siya ng 8 o'clock. 8 o'clock ang namin, ang end ng session. Tapos mag-a-adjust ako. Maaga daw siyang papasok at maaga rin daw akong pumasok. Para daw yung allotted time niya ng 20 minutes para sa biyahe sa trabaho, kukunin niya na dahil maaga siyang pumasok. O diba? Galing. Magtayo kayo ng sarili niyong university, no? Pangalanan nyo rin sa pangalan nyo. Kaya with that, sana there is no such na magpatuloy pa ulit yung after April 14 ang extension ng quarantine according to Secretary Duque of Department of Health. It's not the solution for this problem. Siguro quarantine yung mga taong may infected cases, then makokontrol yung dami ng mga casualties, and then yung let the workforce of employees to different companies is mag-resume ng April 14. And after that, medyo yung bumagsak na economy in terms of industrialization, yung sistema na bumagsak is pwedeng bumangon uli. Diba? Alam niya ng mga taxation professors. Alam niya ng mga economic professor. Our president, formerly, Gloria Macapagal, is an economics major. Siya lang ang ekonomistang presidente na nahalal. Diba? Kaya alam mo yung takbo ng ekonomiya. Hindi pwede yung ka-quarantine mo yung buong Luzon, buong bansa ng Pilipinas because of those casualties na infected. You're controlling the disease niya. Hindi in-control mo yung mismong infected hanggat wala pang cure na tutuklasan. And with that, I hope to see you all soon after this April 14 quarantine lockdown. Magkita-kita tayo